Eto na. Magkakaalaman na rito mga kapatid. Ang ating gagawa ng reaksyon at opinyon ay galing po sa Balitang Pinoy TV. Halaka, naku po, ito ang title ha. Kakapasok lang na balita, mga netizen na shock. Post ni Barbie Imperial viral. Ayan po mga kapatid. Nasaan po ba talaga si Madam Lisa? Totoo nga po ba talagang siya ay nasa Pilipinas na o nasa ibang bansa pa? Ako rin po'y naguguluhan dahil ang dami-dami pong mga kumakalat na mga larawan, ang dami pong mga viral. Sabi po ni Auntie Claire, maglabas ng ebidensya, may naglabas naman ng ebidensya, pero dinidedma naman yan. At paano ito na pagtatanggol ng mga taga-kabila? Malamang alam na nila pero mas nahihirapan sila magdesisyon kung paano nila ipagtatanggol yung talagang hindi naman totoo na nandito sa Pilipinas. Ito'y base lamang sa ating opinion at paniniwala ako. Ang paniniwala ko dyan wala po talaga si Madam dito. Kasi kung nandiyan dyan si Madam, ang dami ng video sanang mga lumalabas. Kaso lahat puro picture lang. So kung ready na kayo, ang reaction video na ito ay galing pa. Ang reaction video. Kung gusto nyo po ng internet na mabilis, nandiyan po ang fiber ni Juan. Kontakin nyo po, baka available na po sa inyong lugar kasi mabilis yan at ang mura-mura pa. Nandiyan naman po yan, tawagan nyo na. At ito mga kapatid laging salita ng salita, laging nag-iingay po ang ating Madam Claire. Lilinawin ko lang po, wala tayong galit sa mga yan. Wala tayong galit sa bagong administrasyon ngayon. At kung ano man po ang mga idinadaldal nila, halos araw-araw po sa isang linggo, 2 beses, 3 beses, lagi po natin nakikita si Auntie Claire. Napakasikat na po niya. Palakpakan po muna natin. Talagang napakagaling niyang tagapagsalita. Ang problema po, maraming nakikingkuyan at natatawa. Tignan po natin ito dati na po natin nare-reaction to ang Peps TV mga kapatid, panahon pa po ni PBBM na nangangampanya at kasama po ang ating BP Sara. Pero ngayon talagang isa rin siya sa nagising kung sino talaga ang dapat lang na suportahan. Okay, i-play na natin to mga kaibigan. Ano nyong lalabanan ang fake news kung ang nagpapakalat nito mula po sa loob po ng Malacanang? At paano naman po tayo maniniwala na totoo nga po itong mga family pictures na to? Pero nyo mga lodi, naka-formal attire po ang mga bisita ko no, ni First Lady. Tapos nakapambahay po si Madam Lisa. Kung ito nga naman talaga ay meeting, bakit naman kasi ganyan yung taga-edit niya? Kung sakasakaling totoo na edit lamang ito, hindi nyo ba naisip man lamang na bigyan ng magandang attire or magandang kasuotan ng ating Madam Lisa? Na kung totoo man, di ba, sa mga ganyan, dapat yung mga suot nila formal attire, something like that, lalo na First Lady ka. Pero parang nakapambahay lang daw po kasi dito. So, maraming hindi tuloy naniniwala, lalo dun sa tenga ang layo di ba? Sabi ng ganun. Okay, tuloy muna natin. Meeting po ba talaga to? Dahil po nung Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Ilang oras po yung biyahe mga lods? Papunta po ng Pilipinas, galing po ng LA. Rough estimate po nito mga lodi, Los Angeles, USA to Manila is 15 hours and 20 minutes. Ganun kalayo mga kapatid. 15 hours and 20 minutes mula Los Angeles. Ang layo. Sobrang layo mga kapatid. Gaano kabilis ang eroplanong nasakyan po ni Lisa Araneta Marcos? Thank you Madam First Lady at Lisa Marcos for inviting me. Truly unforgettable night. Eto na. Okay. Titignan siguro yung oras. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yan, nasa description yan mga kapatid. Subscribe yan. Balitang Pinoy TV. Yo, what's up mga Lods? Spaghetti Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Naalala nyo po ba yung sinabi ko sa inyo na nakita na po o namataan na po si Lisa Araneta Marcos dyan po sa Pasay, Samar? At eto mga Lodi, no, 50-50 pa rin po yan. Bakit ko ginawa yung video na yun? Hindi ko pa rin po i-reveal ngayon. Pero meron po akong bagong ipapakita sa inyo na mapapaisip kayo kung ito ba talaga si Castro ipinagtatakpan si Lisa Araneta Marcos kung nasaan. Dahil hindi po magkatugma ang sinasabi nito sa kanyang mga sagot dito po sa katanungan. Mga kapatid,
ito yung sa tingin kong natatakpan na issue eh. Kasi po, inatake nila ngayon si ating Duterte, mga kapatid. So nag-birthday na doon sa Hague, no? Hagues ba? Hagues. No? Tapos may issue pala talaga si Madam Lisa kung nasaan ba talaga. Ito ang inaalam ng mga taong bayan. Ang tatalino ng mga taong bayan dahil sa comment section, makikita nyo po kung edited o hindi. Makukumbinsi ka na totoo nga ba o talagang edited o AI lang ang gumawa. Ayan. Kasi halimbawa niyan si Madam nakasuot ng formal attire ba tawag yan o napakagandang kasuotan. Ang ganda-ganda naman ni Madam Lisa natin dito, palakpakan natin. Di ba, no? So, dapat ganito yung suot ni Madam, basta formal attire na nakikipag-meeting, hindi yung nakapambahay. Yung narinig ko po kanina, no? Pero, gaano ba katotoo talaga na nandito na talaga si Madam Lisa? Yun po sana mag-focus din tayo rito. Ano ba talaga ang nangyari? Bakit maraming lumalabas ng mga ganyan? Ano pong ibig ko sabihin, mga Lodi? Panoorin nyo po muna to, mga Lods, para maintindihan nyo po. Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Ang dinidiin nito ni Atty. Ganun. Claire, nagsimula daw po ang labasan ng mga fake news nung panahon po na hindi na po nagkakaunawaan ang Marcos family at saka ang mga Duterte. Ano ba naman yan, Madam? Para naman kaming gagawing gonggong dito eh. So, ibig sabihin na uso lang yung fake news na nagkaroon po ng alitan or nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan itong Uniteam. Simula po nang nangyari yan, nagkaroon na ng mga fake news. At take note yung mga pinapatawag, yung mga DDS vlogger. Ang galing, ang saya. Ano, ganito na lang maniniwala kami. Kaya pala nagkaroon ng mga fake news kasi nga po dahil sa nangyari sa BBM at Marcos at Duterte. Kaya pala ganun. Gusto nyo maniwala ang tao ng ganun-ganun na lang? Mamen, iba na po ang panahon ngayon. Wala na tayo sa 1990. Wala na tayo sa 20s, early, yung mga dati, earliest ba tawag doon? Nandito na tayo sa makabagong henerasyon ngayon. Masyado ng transparent, masyado ng madaling maimbestigahan at makita. Kahit maglagay ka pa dyan ng talagang picture, malalaman nila kung AI o hindi. May mga scanner na rin po kung AI o hindi, pero hindi pa rin pinaniniwalaan. Yung tenga-tenga lang, naalala niyo yun? No? Kahit sinasabi na ni Madam Maharlika na ito hindi edited, sinasabi pa rin nila, hindi daw si yun. Diba? Ngayon, dito sa larawang ipinapakita ng ating Peps TV, totoo nga ba talagang edited to o talagang nandito na ang ating FL Lisa? Ang dami na to, kalat na to mga kapatid eh. Hindi po siya nagpaparatang yan, Hindi po direct to the point sa mga Duterte ang mga paratang niya. Ito dapat si Claire Castro ang inyong pinaiimbestigahan kung siya ba nagsasabi ng totoo, kung nagpapakalat ng fake news. Kasi ang nahihirapan akong kumbinsihin ng sarili ko eh. Kaya believe ako sa mga taga-kabila kung paano nila nasisikmurang maniwala dito. Ako hindi pa 50-50 o hindi, pero actually sa totoo lang sa puso ko parang edited nga talaga, sir, ma'am. Wala bang pwedeng mas magandang patunay dyan na si Ma'am Claire at si FL Lisa magkasama? Eto, hindi ako fake. Pwede bang ganun? Baka naman po pwede na si FL Lisa lumabas kasama si Madam Claire. O, alam nyo po, kung lang naman kung totoong nasa ibang bansa si Ma'am Lisa at kung ano-ano mga lumalabas dyan, baka maubusan kayo ng mga picture. Or kada labas nyo ng picture, labas ng labas sa isang linggo, ilang beses lumalabas. Baka po maubusan kayo. Kasi yung paglabas nyo ng picture, parang nagme-message kayo sa taong bayan na nandito sa Pilipinas, si FL Lisa. Kung sakali man na nandoon siya sa ibang bansa. May lalabas na naman ng bagong picture. Mensahe po yan Parang mensahe nyo sa taong bayan na gusto nyong patunayan na nandito si FL Lisa. Ang pinakamaganda po talaga dyan mga kapatid, magpakita siya sa video. Ang maganda rin dyan,
hindi nyo madadaya ang taong bayan kasi halata pa rin nila kung AI o hindi yung video. Gaya ng ito, nagsasalita ako, hindi ako AI. Diba? Makikita mo rin kung gaano ka perpekto yung AI. Kaya pag lumabas po, pag naglabas ng video ang Malacanang na nagsasalita siya, then kunwari nasa ganitong lugar o kasama si Madam Castro, siguraduhin yung totoo para po maniwala ang taong bayan. Bukas naman ang aming puso't isipan na malaman kung totoo o hindi. Pag totoo, di papalakpakan natin. Sinungaling yung mga nagsasabi talaga na si FL Lisa nasa ibang bansa. Yun yung mga fake news. Pero magpasa hanggang ngayon, tanong pa rin ng mga taong bayan, bakit ganito ang mga larawang lumalabas? Tuloy tayo mga kapatid. Lahat po ng mga binabatong katanungan pagdating po sa mga Marcos, ang pinagbubuntungan po niya ang mga Duterte agad. Oo. Pero nang usisain siya ukol dito, maingat siya sa kanyang sagot. Are we directly Ayan. accusing the Vice President or the Duterte family as being behind? I am not accusing anybody. I'm not accusing anybody, pero sinabi niya simula na nagkaroon ng Duterte tsaka Marcos, nagkalat na daw ang fake news. Saan kampo ba yun, madam? I am not accusing anybody. Oh, wala daw po siyang inaakusahan, ha? Simula nang hindi naging maayos ang pagtingin ni VP Sara sa pamilya Marcos, nag-start na po ang fake news. Sinong tinutukoy mo na nagpasimula ng fake news? O kung hindi sa Duterte, kanino? Diba? Parang ngayon lang ba ito pinanganak, mga Lodi? Ang dami pong Ewan fake ko. news, hindi pa po Pangulo si... Take note mga kapatid, attorney pa to si madam. Uulitin ko, madam, wala tayong galit sa inyo. Ginagawa nyo lang ang inyong trabaho dyan. Pero may mga tao talagang magtataka, hindi nyo lahat mapipilis. Kasi nga, sa mga sitwasyon. Tatay Duterte, marami ng fake news. Nang tinapay naman, o dito tayo. Following the photo of the First Lady which went viral over the weekend for Agree. allegedly being edited, on Agree. Sunday evening she posted a new family photo like she usually does, and now Yan yung mga photo, mga lumalabas. Para kasi kapag lumalabas yan, parang pinapatunayan mo na nandito ko sa Pilipinas. Nandito ko. Yan ang mensahe mo. Kakaganon nyo, yung mga tao tuloy iskan ng iskan. Kung gaano nga ba talaga ito katotoong picture na to. Di ba? Tuloy muna tayo, tuloy. netizens are pointing out naman po that it's President Marcos who is allegedly now edited in the photo. Nakakatawa po. Kapag tinatanong po about sa mga Marcos, nakakatawa yung sagot niya. Sabi niya nakakatawa po. Pero pag sinabi po na totoo po ba, ganito po si Lisa Araneta na hold po, ang bilis niya makasagot ng fake news. Una, sino po ba nagsabing edited? Di po ba kung sila yung nagsasabing edited, i-prove nila na edited? Ang paglaban sa fake news, ang isang araw sa misyong iniatang ni Pangulong Marcos sa Presidential Communications Office. Talaga lang Hindi. Okay lang naman talaga na pag-usapan yung mga fake news. Pero hindi naman makaka-damage talaga yan ng solido sa gobyerno. Ang para sa akin, dapat yung maging priority nila, yung pagbabago dito talaga sa Pilipinas. Yung sinasabi niyang bagong Pilipinas. Gusto kong maramdaman yon na hindi na naghihirap yung mga kababayan natin, magmumura yung ating mga bigas. Actually, hindi bagong Pilipinas. Dapat dating Pilipinas. Sa panahon po ng tatay niya, ang mura ng mga bilihin. Dating Pilipinas, pwede pa. Bagong Pilipinas. Ito na ba yung bagong Pilipinas, mga sir? At lilinawin ko, wala tayong galit sa mga to. Ang sa atin lang, uhaw po kami sa katotohanan. At sa mga nanunood at hindi pa rin nakukumbinse, huwag niyong hayaan yung pag-unawa ninyo sa sarili nyo, kapiranggot na lang. Dahil mga mayayaman yung iba at hindi naniniwala. Leche. Maniwala kayo. Lawakan nyo ang pag-unawa ninyo. Hindi yung sarado ang isip nyo. Minsan kasi masakit yung taong pinaniniwalaan mo, ginugurgor ng iba, pero yung pinaniniwalaan mo medyo nakakaramdam ka na bakit ganun? Bakit ganun yung picture? Ako mga kapatid, naka-steady lang din ako. Gusto kong maniwala na nandito na si Madam Lisa. Pero gusto ko talagang makakita ng matitibay pang mga ebidensya. Gaya na lamang na talagang nagsasalita siya. Halimbawa sa GMA News. O kasama niya si ganire at si ganito. O, di ba?
ang nakikita ko dahil nga halimbawa lang no, halimbawa, ito'y hindi naman totoo. Halimbawa lang na talagang nasa ibang bansa si Madam Lisa at hinohold, no? Parang ang ganti tuloy ng government or ni PBBM, kukunin din si Pangulong Duterte para kumbaga gantihan lang, no? Parang ganun ang nakikita ko. At magmumukhang mawawala yung issue kay Madam Lisa, nasa likuran lang kasi nga ang pinaka nakikita nila si Tatay Digong kasi sikat na sikat at yun ang nakikita nating mga balita. Pero ang tanong kung nasan ba talaga si Madam Lisa, laging tanong ng taong bayan, hindi nakikita, hindi na-focus yung issue. Kasi nga nasa Duterte yung issue. Pero someday pag nakauwi na po ang ating Tatay Digong at talagang malumanay na lahat, dyan na. Baka pag-usapan na ulit ang bycam, pag-usapan na ulit kung nasan ba talaga si Madam Lisa, uhaw yung mga taong bayan sa katotohanan, yun lamang po. Paano nyong lalabanan ang fake news kung ang nagpapakalat nito mula po sa loob po ng Malacanang? Oh, At paano naman po grabe, tayo maniniwala na totoo nga po itong mga family pictures na to? Di ba nagkakagrian na nga po yung mga Marcos family? Ito po talaga yung nag-trending. Oo. Umabot na po ng 200-something thousand tawa ang natanggap po nito. Eh grabe. Biruhin nyo mga Lodi, naka-formal attire po ang mga bisita ko no, ni Oo. Lisa Araneta Marcos, so, ng ating First Lady. Tapos nakapambahay po si Madam Lisa. Meeting po ba talaga to? Naalala nyo po ba yung sinabi ni Claire Castro, mga Lodi, na March 10 ng madaling araw daw po, dumating na daw po si Lisa Araneta Marcos dito po sa ating bansa. At eto nga po mga Lodi, pinasinungalingan ni Lodi natin na nandun po mismo sa LA kung saan po naganap yung trahedya kay Pawi. Oh. Pero panoorin po muna natin to mga Lodi ha. Tungkol po dun sa case na ibinibintang sa kanya. Wala pong katotohanan. Oh, Dahil po nung bilis. Monday po, dumating po siya dito, kung di po ako nagkakamali, mga 5 o'clock na madaling araw. Dahil po meron po siyang sinend sa aming video na supposed to be na makakamit niya na pagdating po niya, 5:58 po ang nakaregister po sa akin na Grabe. oras na Aga? aga nga po eh. 5:58 ha? She's back and ready Ay siya sabi niya, ang aga nga po eh. for a meeting. Ayan ha, galing po kay Castro yan 5:58. mga idol, yung tagapagsalita po ng Malacanang. Eto po sa post mga Lodi, sabi po kasi dito, sa sige na kong pang-stock, sa lagi daw po niyang pang-i-stock mga Lodi, nung March 9. LA Time nag-post po si Miss B o Barbie with FL na nasa IG daw po ni Miss Imperial. Meaning March 10, dito na daw po siya sa Pinas. Sabi po nito ni Auntie Claire. Nakauli na daw si Auntie FL sa Pilipinas March 10, 5:50 in the morning. Nya kamo na lang guro analyze aron di tama hago og samot. Ay, Ano po ibig analyze sabihin niya yung na kamulang yung analyze? post. Kayo na lang daw po mag-analyze para hindi daw po siya mapagod ng husto. Kakaisip. Ilang oras po yung biyahe mga Lods? Papunta Okay. po ng Pilipinas, galing po ng LA. Rough estimate po nito mga Lodi, Los Angeles, USA to Manila is 15 Okay. hours and 20 minutes. Sige, kahit sabihin mo ng mga 10 hours, sabihin na natin. Gaano kabilis ang eroplanong nasakyan po ni Liza Araneta Marcos? Gaano kabilis? Para po, maabot niya po agad yung ilang oras na biyahe. Nakakaiyak. Believe talaga ako sa mga taga-kabila kung paano nila to kung paano nila to nalulusutan or ayaw na lang nila pag-usapan. Dead man na lang. Dito tayo sa Duterte. Atakihin natin ang Duterte. Atakihin natin to. Dito tayo kasi sa pagdepensa sa ating ay nahihirapan tayo. Diba? Kami naman po mga kapatid, dumidepensa lang kami kasi ayaw mo namin ng inaapi ang taong naglilingkod naman talaga ng tapat sa ating bansa. Ngayon sa kabila, imbis na depensahan ninyo ang Pangulong PBBM nating mahal, umaatake kayo kay Duterte na lang ng Duterte. Pagtanggol. Ewan.
Kuya Peps, ano pang meron dyan? Grabe talaga to si Balitang Pinoy TV. Napakaganda po ng inyong nilabas ngayong araw na to. No? Ito po yung post po ni Miss Barbie Imperial. Para Okay. po hindi naman tayo masabihan na fake news po tayo mga Lodi, Mm-mm. tinignan ko rin po yung nag-post na kung totoo mga bang meron pong pinost si Miss Barbie Imperial dito po sa kanyang Instagram na may 8.1 followers po mga idol. So ito po yun. Clinic po natin, sabi po ni Miss Imperial dito o Barbie Imperial, May unforgettable evening of gratitude and celebration, honoring the incredible directors, actors, and talents behind the Filipino film industry. Thank you, Madam First Lady at Lisa Marcos for inviting me. Truly unforgettable night. Eto na. Eto po ba yon mga Lods? Si Madam Lisa Araneta with Barbie Imperial. Eto yung picture mga Eto nga walang meeting pero kailangan nakasuot ng magandang attire, no? Yung pa kayang mga meeting, yung mga kasama mo matataas. Dapat ganyan, no? Ayan, nakaputi si Madam din dito, oh. Dapat ganyan ang suot ni Madam. Pinost po ito ni Barbie Imperial nung March 9. Pero March 9, okay? mga Lodi, ganito gagawin natin dyan kasi hindi naman po magpo-post ito si Barbie Imperial ng agaran. Okay. Siyempre pipili yan ng magandang imahe kasi nga po hindi naman gumagamit ng cellphone lang yan. Gumagamit po sila ng DSLR. Kailangan pa pong piliin at ilipat po sa computer kung hindi ako nagkakamali. Sa tingin ko, itong event na to mga Lodi, nangyari po yan March 8. Correct nyo na lang po kung mali ako mga Lodi. Kasi ang March 8, Sabado po yan ng gabi. So estimate lang po natin, hindi po ito March 9. Late upload po ito, mga March 8 po ito nangyari tong event na to. I-confirma nyo po mga Lodi. Para po sa mga artista na imbitado doon, na meron pong backdrop na Office of the First Lady, meron palang ganito mga Lodi. Tama po ba? Kasi medyo malabo eh. Kailan po yung event na yon? March 8 po ba yon mga Lodi? Diyan po ginanap sa LA, California. So eto ang tanong natin. Kailan po pumanaw si Pawi? May post po kasi mga Lodi, itong Rappler. Noong March 11, 2025, 11 a.m. mga Lodi, Philippine time. Sabi po dito ng Rappler, Paulo Pawi Tantoco, Executive of Rustam Commercial Corporation, died on March 9 at age of 44. Tapos, ito po yung nakita po nating isang post, galing naman po sa People's Asia PH. Ito po yung nakapost sa kanila. Si Pawi Tantoco daw po mga Lodi, pumanaw daw po ng March 8, 2025. Ito yung sinasabi nilang na overdose, di ba? Sino po ang nagsasabi ng totoo mga Lodi? Siyempre ang mas magandang tingnan dyan mga Lods, kung meron po ba talaga silang minanipulang date dito, yung GMA News. Ang galing ni Kung post Peps, po ng Rappler 2025 ng March 9, tapos ang post po ng GMA 2025 din po ng March 9 mga idol, nakakapagtaka na po yan. Kasi yung isa po mga Lodi, kung fake news po ito, galing po sa People's Asia PH, bakit March 8 po siya nakalagay dyan? Tapos ang nagbalita daw po, di umano nito, yung Hollywood LA News. Sabi po dito mga Lodi, lakihan natin. People who was also assistant VPs of Rustam Commercial passed away in Los Angeles according to the online reported by Hollywood LA News. Juan Paulo Tantoco, 44, died at hotel. He was formally pronounced dead on Saturday, March 8, 12 in the afternoon, Los Angeles time. Manner and cause of death, the reported continue have not yet been determined. So sabihin na natin mga Lodi, late po ng isang araw. Ito po mga Lodi, kaya March 9 po. Philippine time po mga Lodi. Pero mga Lodi, ang pinagtataka ko dito 15 hours and 20 minutes po yung rough estimate. Los Angeles, USA, papunta po ng Manila. So paano na uwi ng alas 5 ng umaga si First Lady dito sa ating bansa? Kasi grabe yung, baka naman jet yung sinakyan niya. Kayo naman eh. Siyempre, nagmamadali. Namimiss niya na ang ating Pangulo. Kayo, ganun talaga yun. Mabilis ang ano yun? Jet. Speed of sound or speed of light. Kayo naman. mga Lodi, kung totoo nga po talagang fake news, ito pong kay First Lady, dapat po gumawa na po kayo ng action about dyan. Uulitin ko, hindi ko po sinasabing 100% na hindi po nakauwi si First Lady, pero kaduda-duda po talaga yung mga pinapakita po ng ebidensya sa sinasabi po ng bunganga ni Atty. Claire Castro na tagapagsalita po ng Malacanang. So ako na rin ngayon. Naniniwala ako na nasa Pilipinas na nga talaga si Madam Lisa nating mahal. Ako naniniwala ako dyan. Kasi marami naman pwedeng sakyan eh. Pwede naman siya sumakay sa mga mabibilis. Kayo, di ba, maraming mabibilis na sasakyan dyan. Sabi nga 558.
5:58 may 2 minutes pa bago mag-6. Yun ang narinig ko eh. Yun ang narinig ko. At nabanggit po niya mga Lodi. Ah. Nagagawan daw po niya ng paraan di o mano na mapakita po si First Lady sa taong bayan. Oo, yun naman pala eh. Hintayin nyo lang. Kayo talaga, malay mo hindi pa tapos yung pag-i-edit. Malay mo marami pang ginagawa ang ating FL Lisa. Kayo naman talaga. Pero bakit hanggang ngayon wala po kayong pinapakita? Ay, naghahanap pa nga sila ng magagaling na hindi. Nasa meeting. Umayos nga kayo. Kayo na po bahala humusga mga idol kung totoo nga po ba talagang nakauwi na si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ako confirm, nakauwi na yan. Ang daming jet na mabibilis ngayon eh. Alright, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Ako, na-confirm ko na sa sarili ko yan. Kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayong may mabibilis na jet? Hindi, meron naman talaga. Comment po kayo sa atin. Maraming salamat kung umabot po kayo hanggang dulo dito. Kahit isang pindot lamang po ng like, kahit mag-super thanks, napakalaking tulong na po sa atin yan mga kapatid para lagi ho tayong magpatuloy sa ating pagre-reaction. Boses po ito ng taong bayan. Maraming salamat po!